Mahilig din ba kayo sa mga ginataan? Ginataang ulam, ginataang bilo-bilo, ginataang merienda at kung ano-ano pa. Kaya for today's video, tara luto tayo ng ginataang tambakol. Hi everyone! Ngayong araw, dumating na pala yung order kong tambakol. Isang klase ng isda na parang tulingan din. Nabili ko nga lang to ng 185 pesos per kilo. Nag-request nga ako sa kapatid ko na siya na lang magluto dito. Hindi kasi ako talaga familiar sa mga luto ng isda na ginagataan. So here, luto na yung aming ginataan. First time na magluto, ginataang tambakol. Anyway, prinito pala to ng kapatid ko bago niya niluto sa gata. 2 piraso nga ng nyog ang kinudkod ni Kuya Allen galing dyan sa puno ng nyog namin. Nanghiram pa nga kami ng pangkudkod sa pinsan namin sa halagang 185 pesos. Very budget meal na nga to at kakasya na nga sa medium family. Ito nga yung magiging ulam namin ngayong lunch. Pinaiga nga lang namin to ng konti at nung medyo nagmamanti-mantika na, hinangon na nga namin at ito yung magiging lunch namin ngayong araw. Alam nyo ba, ang sarap nga nung tinitikman ko to. Paniguradong mapapa-extra rice na naman kaming lahat. Dito pala kami kakain, sa labasan. Kadalasan, ito nga lang talaga yung libangan namin, yung kumain. Akalain nyo sa halagang 185 pesos ay ganito na karami yung ulam? At kung bilong nga kayo sa small family, aabot nga to kahit hanggang 2 o 3 araw. Sa panahon ngayon, sa taas ng presyo ng mga bilihin ay kailangan talaga mag-isip kung paano makakatipid. Good thing kasi kami dito ay may konting pinagkukunan ng mga gulay-gulay. Pero sa ngayon, hindi pala libre yung rice namin. Kasi yung ani nung December, binenta pala lahat dahil nga hindi makapagbilad. Dahil ang December ay taglamig at tag-ulan. Kaya't sa next cropping at next anihan, doon pa lang kami makakapag-stock ng bigas. Mabuti nga ngayon at may nabibili ng 36 to 38 pesos per kilo. At magandang klase na yon. Kahit sa ngayon, tiis-tiis muna kami at kasama nga sa budget ang bigas. Anyway, balik na pala tayo dito. Tinawag na nga namin ang madlang people para kumain. At tingnan nyo yung ulam ko. Sobrang sarap nga, lalong-lalo na kapag may sili. Ito palang chili garlic oil na ginagamit namin ay sariling gawa ko at yung mga sili ay mga na-harvest ko lang dyan sa paligid. O diba, nakatipid din kami? Lalong-lalo na mahilig nga yung mga tao dito ng sili. Kaya't pag may nakukuha nga kaming paonti-onti na hinog, iniipon ko nga lang yun tapos minsanan ko siyang ginagawa. Dati kasi nung hindi pa ako gumagawa ay bumibili pa sila. Kaya't dito pa lang ay naka-cost cutting na kami. Minsan yung ibang sili ay ginagawa ko namang artem. Yung binababad ko sa suka, tapos yung iba ay pinambebenta ko. Last time nga nakabenta ako ng 3 bottles na nagkakahalaga ng 35 pesos per bottle. At lahat ng yon ay galing nga sa mga tanim ng tatay ko. Sobrang sipag niya kasi kaya't hanggat maaari, yung mga tanim niya ay ayaw kong masayang kaya't binebenta ko paonti-onti. At yung mga napagbebentahan ko nga ng mga gulay, iniipon ko nga lang sa isang bottle para kung sakali may kailangan yung tatay ko ay dun ako kumukuha. Kunyari pambili ng seeds kapag nag-request siya. Pag may gusto siyang ulam at biscuits niya ay dun ko kinukuha. Kahit sabihin pa niya sa akin na lang, kinikip ko pa rin yun at binibigay nga sa kanya kung kailangan talaga. Ganun lang naman yung simpleng buhay namin dito sa probinsya. Maswerte kami at marami nga kaming pinagkukunan na gulay dito. Kung wala nga kaming maulam, lumalabas nga lang talaga ako ng bahay at doon namimitas. Anyway, nang dahil sa ginataang tambakol ay sobrang dami na naman yung kinain ko. Yung nagda-diet ka pero ang sarap ng ulam, sirang-sira talaga yung diet ngayon. O siya, hanggang dito na lang muna ulit ha. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.